Magandang umaga sa lahat, higit sa lahat sa mga kasamahan natin sa pananampalataya. Kumusta po kayo? I hope you're all having a very blessed and wonderful morning today. Alam ko marami na ang nakakaalam sa nangyari kahapon, except lamang yung mga nagsasabi sa atin na mayabang daw tayo, pero hindi nila alam ang totoong kwento ng lahat. Bago natin pakinggan ang talumpati ni kapatid Arnel Tumanan, pakinggan muna natin ang mensahe ni Senator Rodante Marcoleta upang malaman natin ang kanyang pananaw at mahalagang opinyon tungkol sa usaping ito. Pagdating kay Ralph Recto, naniniwala ako na kailangan nating suriin ng mabuti ang bawat pulisya niya. Ano ang inyong opinyon dito? At huwag kalimutan, paki-like at share ang video na ito. Secretary Boss Recto, magkano yung budget natin for 2026? Roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected revenue po natin? Roughly 5 trillion. That's why you said we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for More or less. next Cash year. deficit. Cash, yes. Gas. Yes. And that will mean 133 billion per month, 4.4 billion per day Yes. na uutangin natin, That is correct. or 185 million pesos per hour. That is correct. Ito yung dahilan kung bakit kailangan Senator Rodante Marcoleta sa mga sampahan na kaso dahil malinaw na takot ang administrasyon sa mga katotohanang inilalabas niya. Natin ang mahalagang mensahe at talumpati ni kapatid Arnel Tumanan ng Iglesia ni Cristo. Nawa ay magsilbing gabay ito sa ating lahat sa ating araw-araw na pamumuhay. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Narinig ko sumisigaw kanina ng We Are One. Sigaw nga, We Are One! We Are One! Balik na lang. Rotary, bilis, bilis to. Takbo, takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulog mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin
siya ang kasuhan ng plunder. Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya, nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya, samantalang si Marcoleta plunder agad? Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Alam niyo mga kababayan, ang tunay lingkod ng Diyos kailangan matukoy ang katotohanan para sa bayan. Ito ang panahon upang magkaisa tayong lahat para sa ating kinabukasan at kapakanan. Panagutin ng mga may sala sa flood. Ito ang watawat ng ating inang bayan na simbolo ng ating pagkakaisa at paninindigan para sa hustisya ng sambayan ng Pilipino.